pala. Meron ba kayong langis dito na walang polygram? Meron po. Makapal na langis. Medyo malapat-lapat na langis ito. So, talagang kinakailangan nila ng gear oil. Pero ang langis, ang alam natin, mas malapot, mas makapal ang langis, mas may protection sa bakal. Okay, so, papakita ko lang sa inyo na yung langis na ginagamit natin, meron siyang for protection. So, ito pong bakal na ito yan, ang tawag po dito ay test ring. Test ring. Itong test ring na ito, ang tibay po nito is Rockwell 63. Ito namang bearing, nilagay natin dito, roller bearing. Ang tigas naman ito, hardest nito is Rockwell 53. So ito 63, ito 53. Ngayon, ang katumbas po na bakal nito ay katumbas ng bakal na nasa makina. So itong test ring natin, ang katumbas na tibay ng bakal nito, yung tibay ng bakal ng segunyal o kaya ng piston ring. Ito naman, itong roller bearing, ang katumbas na bakal po nito, yung tibay nito, yung journal bearing yung nakabalot dun sa segunyal o kaya cylinder wall o cylinder liner. So sabihin, dahil mas malambot siya, pagka mas malambot yung bakal na ito, pagka nilagyan natin siya ng pressure dito, pinantan natin, nilagyan natin ng pressure, ang unang-una masisira itong roller bearing. Makita niyo po ngayon, walang sira, walang diferensya, no? Malinis. Tsaka, hawakan niyo po. Makinis, ano? Okay. Makinis din ito. Nilihaw ko kanina. Okay. Ngayon, sa normal na pagpapaandar po ng sasakyan o ng makina, o kahit anong equipment na gumagamit ng lubrication, ang normal po niyan, ang bakal, magkakainan. Hindi maiiwasan. Bago pupanda rin, pansin nyo yung langis natin walang dumi, no? Walang dumi. Okay. Yung pag pinanda natin ito ngayon, ngayon po, yung bakal, kasi yung bakal na yan, nakikis-kisa na yan. Ngayon, ang nagproproteksyon sa bakal, yung langis. Alam natin yun, na yung langis na yan, by the way, alam niyo po ba na isa sa pinakamagandang langis sa Pilipinas itong Delo? Ang may gawa ng Delo ay Chevron. Ang Chevron, pag-aari ng Mobil. Ang Mobil po, ang isa sa pinakamahusay na langis sa buong mundo. Mobil 1. So, ang katumbas niyan, parang Mobil 1. No? Pero pag pinantan natin ito ngayon, pansinin niyo po, no? Pagka ang makina ay mahihirapan, tataas ang amperahe. Aakit yan. Makita niyo kung ano resulta pagka nahirapan ang makina, sabihin mayroong friction. Magkikiskisan yung dalawang bakal, sa sobrang lakas ng friction, tataas ang amperahe. Pero pansinin niyo, pag binaba ko yung pressure dito, kung ano mangyayari sa langis, at saka kung ano mangyayari sa amperahe. Pero pag nagbaba po ako ng torque wrench, ibababa ko hanggang sa 200 pounds per square inch. Bibigyan ko na ng pressure ngayon, 200 pounds. Kapag yung langis natin. Merong friction. No? Ayan. Ibig sabihin, nahihirapan ang makina yan. Nahihirapan ang makina. Pagka tumaas, sabihin, dahil sa friction, merong resistance dun sa pag-ikot na ng bakal,
So nagkakaroon ng pressure. Okay. Alam niyo po, yung binibigay nating pressure ngayon dito, umabot ako sa 300 eh. Umabot ako dyan. Umabot ako dyan. Sa 200, ang pressure na naranasan ng dalawang bakal is 24 tons. 24 tons of pressure. Okay. Sa 24 tons, meron siyang mark. Okay. Nagkaroon siya ng ano, ng wear. Okay, matib. Maganda yung langis kaya hindi siya zero oil. Wala ba kayong yan yung Sandali lang. Mati. Okay. Okay. Isa sa sobrang lakas ng pressure, hindi na kaya paikutin. Kaya system. Hindi na yung kurente? Ito medyo manipis yung langis. Kaya bumigay agad. Kasi, yan. Ay, laki. Tsaka pansinin nyo yung ano, yung kain, Kaya. magaspang. Lubog talaga. Magaspang siya. Ito, Yung kanina makapal na pero may ano pa rin. yan. Papansin nyo ngayon, meron, hindi yung, may powder na ng, ano, ng scent ng bakal. Yung kinain na rebaba. Okay, ngayon, miski ito, pag ginawakan nyo, yung ibabaw, mag-expand. Oo, magaspang. Building yung kahoy. So, gagawin natin ngayon, ihahalo lang natin yung konti yun si polytron. Kanina, siguro baka wala pang 2 segundo pagka binababa ko ito. Umakit, di ba? Gusto ka agad dumilas. Kasi nasusunog agad dumilas. Ngayon, tingnan natin pag meron polytron. Siya ganun yung drop. Ano ngayon, hindi na musok. Matas konti, pero bakit? Hindi siya hirap. Ito po dito, nakabot ng 6. Basically, yan ang pagkakaiba pag mayroong polytron. Pero pansinin nyo ngayon yung ano, ito, yung ibabaw niya yung bakal niya mismo. Napansin nyo ngayon, makintab. Medyo mainit lang. Makintab siya ngayon. Mintab. Makintab. Ibig sabihin po, yung polytron pumasok sa loob ng bakal. Pag pumasok kasi yung polytron sa bakal, itong bakal ngayon ito, bakal ngayon na yan, ito ngayon ay 10 times mas matibay kaysa doon sa nauna. Kaya kung mas matibay siya ngayon, ibig sabihin, mas matagal na magagamit yung makinarya. Okay, ngayon, lagyan natin, mabaligtarin ko to, nilipat ko dito sa ibang pressure point. Pero, hindi natin papalitan ito. Dikit ko lang. And then,
Ito, ganun pa rin. Pag ginawa ka niya, magaspang pa rin. So, magaspang, makinis, pag pinanda natin yan, dapat sisirain daw ulit ito. Yan. Kaya maingay yan. Kasi magaspang, di ba? Pinapayag ngayon yung sumakinis eh. So, dapat yung makisiraan sila. Ano natin kung nakakapalita ng pera. Hindi ko muna lang siya na 100. 100. Ito ba sa 200. Hindi nga sa 200 kumagay yung lakas. Hindi ngayon kung kaya pa 300. Hindi mo usok. Hindi mo makakatanggal. Sabihin, halos walang friction. Kaya kahit bigyan natin ng varying pressures. Yan, ang pinakamalaking dahilan bakit nasisira ang makina, yung rebaba. Dahil yung natatanggal na bakal, di ba sa mga oil pan merong merong magnet. Para pagka merong rebaba, Titikit doon. nakukuha ng magnet. Ah, Ito ngayon, pag pinakita ko sa inyo yung surface, ano, polish mark. Halos walang natanggal na bakal. Hindi katulad nito. So ito, dahil walang natanggal na bakal, halos wala kang ibaba. Okay, ngayon. Isa sa pinaka kaaway ng makina, ano langis? Tubig. Pagka ang langis ay na-dilute ng tubig, yung langis mawawala ng viscosity. Pagka nagbago yung kanyang kulay, nagbago yung kulay, sabihin yung langis nasisira. So pag nasira ang langis, dapat wala na siyang proteksyon sa bakal. Yan ang proteksyon na yung mga fundamental ito. Hindi natin ang pasinigin ng bakal. buhangin. Dapat sa inyo, marebaba kami. Saka yung gaspang ng tester, ito yung buhangin niya, ang tubig. Dapat ang sisirain niya ito. Dapat nakakita ng pinahin pag ginagirapan ng makina. So, yan, patunay na nakakatulong yung polytron para pangalagaan ng bakal. Kaya pag tingnan natin ngayon yung tingnan ito ngayon, Same pa din. ano siya? Hindi siya lumaki. Ulit pa rin yung Pero tingnan nyo ito, ano? Tingnan nyo ito. tubig tsaka buhangin. Yun. Ito. Tingnan nyo ito. So, ganyan kadumi na. Ganyan kasira na yung langis eh. In fact, sa last test natin, wala na tayong oil pan. Wala nang langis. Wala langis.
Meron lang dito residue. Residue na lang. Minsan kasi nangyayari na minsan napapatakbo yung gamit, walang langis. O kaya natanggalan ka ng langis, dahil nasira yung oil pan. O kaya minsan naman napabayaan. Sabi, wala tayong langis. Nasira tayo ko ng langis. Pero ang point ko, mawawala din yun. Pag tinuloy natin ito, siguro after mga 5 minutes, maganda yun. Siguro ako ng point ko. Pero kung 5 minutes, kung pas ko sa ilang segundo kanina na naman langis, siguro ang laki ng protection na bibigay ko ito. Sabi, dapat umiinit ko yun. Dapat kumakain na naman baka lang, dapat umiinit na ang kaya natin. Pero kahit na ganyan, resulta pa rin ito. Pressure mark. Hindi nagbago. Hindi nagbago. So pressure mark. Pero hindi siya ganito. Yun ang kagandahan sa langis natin. Itong mga langis natin, ito, dinademo ko to. Dahil nga meron tayong polychrome na nakahalong na dito, kailangan lang bago gamitin, shake. Pero kung anong pinakita natin dito na nangyari dito sa bakal natin, ganun din siya. Kaya yung mga stock nyo, yan, Opo. yan ang resulta niyan. Ito resulta. So lalong napoproteksyonan ang bakal, lalong mas matagal mo magagamit yung kagandahan yan. Kagandahan, bukod sa makina, pwede sa transmission, sa differential, sa power steering, hydraulic. Hydraulic. Yun. Wag lang malagyan yung rotor ng preno. Kasi pag nilagyan yung rotor, Dulas. kakapit ang polytron sa bakal. Dudulas. Sabihin, dudulas ang Preno. brakes. Para matanggal mo yung polytron sa rotor, kailangan ipa-replace. Ganun siya. Kaya kita nyo kanina, nililiyak ko pa. Ganun ang polytron. So ganyan po, basically. Pero kahit na, magaspang pa rin. Nagaspang pero hindi siya nakasira. Yung gaspang na yan, galing yan doon sa langis kanina, galing doon sa sira kanina. Pero nung nilagyan na natin ng polytron, kahit na anong pressure, ito lang ang resulta niya. So, patunay na talagang mahusay ang polytron. Yan, meron tayong mga redevelop na mga produkto. So, aside from ang langis natin ay dala ng polytron, meron tayong bagong mga produkto na ilalabas. Motor oils din karamihan, pero mas mura. Ito kasi medyo prime. Medyo long interval talaga. Long interval. Yung ilalabas namin, medyo shorter interval, pero ang resulta, ganito pa rin. Ganyan pa rin. So, again, ang polytron nawawala sa bakal. Nawawala rin yan, over time. Kaya ang nare-recommend nga natin, every time na mag-change oil, karga ulit ng polytron. So, halimbawa, kung ang kuryente mo, ang gamit ganito. Shell, no? Pwede siyang magkarga ng 8% to 10% nito para ganun pa rin ang resulta niya. Kahit na hindi siya bumili ng langis natin, kung ang lalagay niya ay ganito, basta't merong percentage ng kung gano'ng karami yung langis. So in this case, kung 4 liters, kung 10% dapat 400 ml. 400 ml. Pero yung 400 ml na langis, kailangan tanggalin din. So, magiging 3.6 liters ito, tapos 400 ml na polytron para 4 liters pa rin yung laman. Kailangan ganun. Okay, para magbalanse yung level pa rin ng langis. Kasi di ba minsan thinking ng tao, ilalagay yung 4 liters na langis, tapos maglalagay ng 400 ml
na polytron. Polytron. Pero pagka mangyayari na magiging 4.4 liters, 4.5 liters na. baka ang oil pump mahirapan sa pressure. Kaya nire-recommend namin kung ano yung capacity ng langis sa makina, yun lang din ang gamitin. Ilalagay. Kung 4 liters ang laman, dapat kung 10% na polytron, babawasan mo ng 10% yung langis. Ay ipapalit yung polytron. Polytron. So, pwede nyo rin ihalo yung polytron sa grasa. Pwede rin po siya ihalo. Pwede rin. Kaya lang, wag masyadong madami kasi baka naman lumagnaw yung soap. Kasi di ba ang grasa kailangan yung malapot na malapot. Pag hinluman mo siya ng polytron, wag masyadong madami na yung grasa mismo magiging Parang liquid. malabnaw. Malabnaw na. So, bali ilang percent po yun, sir, ang Mga 2 to 3% lang. 2 to 3%. Minsan, halimbawa sa bearing, pagka nirepack mo yung bearing, patak lang ng polytron. Pwede na rin. Sa power steering, minsan konting-konti lang naman ang kailangan. Kaya minsan nilalagay namin, mga 60 ml lang, napakawala pa. Diba merong can na ganyang kalaki? Opo. Minsan mga 50-60 ml lang. Pwede na. Dami na yun. Malami na po yun. Tsaka may question lang po. Kasi pwede po bang MTC sa mga CBT transmission, same percentage lang din pong ilalagay? Hindi. Pag CVT, ang nare-recommend namin, 5% or less. 5% or less. So, depende sa dami ng ATF na gagamitin or ng gear oil. Sa motorsiklo, ang gamit natin, sa mga scooter, parang 10 ml lang. No? Ay, hindi. Yung pala. 5 ml. 5 ml kasi 5%. Kung 100 ml yung nilalagay sa motorsiklo na gear oil, 5% lang yun. Pero nakakonti. Yung 5 ml, ano lang yun? Makonti lang ho yun. Parang gastihan lang ho yun. Ito lang kakonti. Ito. Takip lang nito. Hindi lang kakonti yung 5 ml. So, kung ang gear oil mo ganito karami, yung takip lang na ng kailangan mo ng Portan, okay. MTC. MTC. Ito, mga tinest namin. Wonderloop. Underlo ba? Kilala. Jet 1. Yan. Jet 1. Super Tuwa ho. Bigyan ni Super Tuwa ho. Yung shot. Yung shots. Yung Pertua talagang, actually kung Pertua lang at saka ito, Wonderloop, mas maganda Wonderloop. Mas okay ito. Kaya lang, kasi ang Wonderloop, ang alam ko ang Wonderloop, itong F2R, yung Jet 1, yung Supreme, parang yan, isang formulation lang yan. Magkakaiba lang ang mayari kasi magkakakilala. Pero yung formulation nila pare-pareho. Ang formulation ni Pertua iba. Kaya lang yung formulation ni Pertua luma. Hindi niya na-improve. Kaya kung pagka kinumpare mo, mas maganda pa rin yung performance ng Wonderloop. Kaya lang, pagka nung tinest namin yan, against Polytron, parang parang walang yung comparison ng Polytron at saka ng Wonderloop, parang tubig at saka alak. Yung alak, diba, ang dami mo ng benepisyo makukuha doon. Yung bukod doon sa alcohol, yung antioxidants. Pero yung tubig, halos walang minerals lang. So ang pagkakaiba din na talagang layo. Ganun yung pagkakaiba. Kaya ginawa namin, in-incorporate namin ito dito. Sinama na namin sa mga langis. Pero pagka gagamit kayo, reminder lang, pag halimbawa matagal, siguro mga isang buwan halimbawa na naka-stop, shake nila. Shake lang. Okay.
mas mabigat kasi ang mas mabigat ang polytron kasi sa langis. So minsan nagsaseta sa ilalim. So shake mo ng konti. Yan po. Yan ang ano natin. Yan mo natin. Kung sana makatulong yung video sa mga kliyente niyo. Pero yan, dahil nga ang number one talaga na pinopromote natin dito is protection ng bakal. Kaya yung makina, mas matagal mo magagamit. Mas matagal mo magagamit, mas sulit. Mas sulit. Oh. Pero ang ganda pa nito, di ba habang binababa natin kanina yung torque, dapat sa kiskisa ng dalawang bakal, dapat nahihirapan yung makina. So kung mahirapan yung makina, dapat tumakat yung pirahe. Pero nung meron ng polytron, hindi ka na umakit. Ibig sabihin, yung ikot ng motor ng makina, hindi gano'n nagbabawas. Kung i-convert natin yan sa gasolina, ibig sabihin nun, either gasolina or diesel, pag naka-polytron ka, mas Tipid. tipid sa konsumo. Dahil sa hindi gano'n hirap eh. Gaya yung represent po sir ng fuel efficiency Oo, niya. oo. Itong pick-up namin ito, binahay namin yan sa Legazpi, Albay. Magmula sa Nasud del Monte sa Bulacan. Punta kami ng San Pablo, Laguna, and then Tagkawayan, Quezon, Naga, Legazpi, balikan. Nung ang diesel ay 53 pesos per liter, ang nakonsumo ko lang dyan, balikan, nasa mga 4,300 pesos. Tipid. Oh. Ano yan? Almost 1,000, mahigit 1,000 kilometers. Ano siya katipid. Kaya nung kaibigan, ang gamit Ford EcoSport. Yung gasolina. Una niyang biyahe ng Sorsogon, ang ginastos niya sa gasolina niya, umabot siya ng mga 16,000. Pati yung ikot doon. Pero nung bumalik siya, nakapagigay na siya ng polytron, ang nagastos niya sa gasolina niya, mga almost 8,000 lang. Tipid. So, mga about 50% tipid niya sa konsumo. Yan. Wala lang polytron pang lalamunan eh. Kung meron, Pero kung meron eh. Pwede sanang tanggal daw ng Wala eh. Kaya, pero unti-unti, maganda boses ko doon sa gamot. Anyway, kakapaliwanag, kaka-explain kung saan kami pupunta. Talagang pinapakita namin ano yung capacity o yung capability ng polytron. Para lalo makilala, although hindi naman natin sinasabi na hindi mauusay itong mga nakis na ito, mauusay yan, kaya lang, mas lalo pang gaganda kapag merong polytron. May tulong ng talaga. Yan, kaya kanina itong pang-gear ko halos hindi nagalaw eh. Kasi mahusay talaga. Delo, maganda nga yung Delo. Pero habang lumilipas ang langis, mas malipis, mas merong possibility na magdikit yung dalawang bakal. Kaya yung ito 10W30 mas malipis yun kaysa dito dahil 15W. tsaka 40 na siya. Pero dahil yan ay may polytron, pagka pinipili naman sa demo, ganun din ang resulta, halos walang kain sa bakal dahil din sa polytron. Pero pag tinanggal mo yung polytron, dyan pareho rin sila ng performance. Kaya kailangan, pag ginamit mo, sisip. Okay, pala yun. Yan. So, yun ang ating produkto. Para ma-promote.